Good evening. Kasama Toti Dulay here, retired professor. Last time nag-discuss tayo ng how to be successful without being too extraordinary. Tapos may mga nag-comment. Ang isang comment na nakita kong maganda, yung comment ni Kagawad Lucy Kadag ng Marikina Heights. Undefeated Kagawad to eh. Sabi niya, how about politicians? Ganda na. So, i-repress natin yung question. How to be a successful politician without being corrupt? Ang ganda, no? Ngayon, let's find what is successful. Siyempre, real talk tayo. Ang successful politician ay yung nananalo. Kasi kahit ka naman gaano kagaling o gaano ka pogi, kung hindi ka naman nananalo, edi sayang lang. So, nananalo. Yun ang real talk. Ang tanong ngayon, paano ka mananalo kung ordinary ka lang na politician? Real talk, ha? Una, dapat nakapartido ka sa malakas na partido. Kung dalawa yung partido na naglalaman, doon ka sa isang major party. Malaki ang lamang mo agad doon pag nasa main party ka. Huwag kang tatakbong independent. Okay. Pangalawa, dapat masipag ka sa campaign. At saka may makinarya ka kahit paano. May pera ka. No? Okay. At pang-apat, no? Pang-apat, no? Dapat wala kang masamang issue. Kung may issue ka, huwag ka nang tumakbo. Dapat malinis, no? Para walang negative feedback sa'yo. Yan ang real talk. Okay? Ngayon, ano naman ang another success na pwede natin i-consider? Another success is, how can you be a successful politician na maski ordinary ka lang, di ba? Another success is yung maganda serbisyo mo sa bayan. Okay? So, tanong, paano magiging maganda serbisyo mo sa bayan maski ordinary ka lang? Di ba? Ang gandang tanong, no? Ganito, ipasok natin yung framework ng good governance. Kapag-aralan ko to sa UP NCPAG, no? Sa doctoral ko. May 4 na element ang good governance. Transparency, accountability, participation, at saka rule of law. 4. Ngayon, di ba, transparency. Dapat, kung good governance ang pinupurso mo, no, para maganda serbisyo mo sa bayan, dapat, transparent ka. Sinasagot mo yung mga tanong ng bayan. Open yung record mo. Sino nagbayad, ano ang bidding result, yung mga ganun, open. Okay? May law na tayo dyan FOI, di ba? O yun yung transparency. Pangalawa, accountability. Dapat accountable ka sa lahat ng decision mo, sa lahat ng ginawa mo. Kung puwalpak yan, accountable ka, ikaw magpaliwanag. Kung may kailangang i-rectify, ikaw mag-rectify. Accountability. Huwag kang magsisinungaling, huwag kang tatakas sa data. Okay? Kailangan harapin mo kasi accountability nga eh. Diba? O yun, pangalawa, participation. Ang participation naman, sikapin mo na ma-involve lahat. As much as possible, as many as possible. Mga stakeholders, no? Ma-involve sa decision making at saka sa implementation. Yun ang essence ng participation. Involvement of other people, other stakeholders. And last, okay, rule of law. Dapat tayo sumusunod sa batas, siyempre. Kaya nga may batas tayo may constitution Diba? Sumunod tayo sa batas kasi yan ang magpapaigi sa ating susidad May batas tayong dapat lahat ay sumusunod. Yan ang rule of law. Kaya, itong 4 na to, ito ang framework ng good governance according sa NCPAG, no? Pag nagawa mo yan, okay, maganda serbisyo mo sa bayan, palagay ko. Nandoon na lahat ng element Okay? So, ngayon, ang tanong naman, paano naman yung kabuhayan mo kung hindi ka korap? Di ba? May nag-aaral ka sa
college. Tapos nakita mo yung kapitbahay mo, ang gaganda ng bahay. Di ba kapag tawanan ka naman, ha? Sabi, ang hinang politik na ito, ang hirap-hirap. Alam mo sa Marikina, sa totoo lang, naghirap mga politician. Kasi, paano? Alam mo ba, politician, hindi naman kataasan ng sweldo niyan, di ba? Kung honest to goodness, no? Walang corruption. Alam mo, aanak ka ng kasal. Tuwing, maski na twice a month lang, o binyag. Sa kasal, example. Ako, nag-anak ako ng kasal, alam mo ba, nagastos ko. Sa Amerikana lang, may color coding yung Amerikana eh. Nakagastos kong 15,000 sa may kamuning ko pinagawa. Taas at saka baba. O, Amerikana lang yan. Paano pa yung pakimkim? So, pinagawa lang yan. Nakagastos ko ng 20 to 25 eh. Lahat-lahat eh. Eh kung alam mo, politician ka, hindi pa ako politician yan ha. Eh kung politician ka, 2 beses ka inimbita sa kasal. 50,000 tumataginting. 2 pa lang yun ha. So talagang pwede ka maghirap sa politician eh. Ngayon, anong solution dyan? Ang solution dyan, okay, dapat may negosyo ka. May negosyo ka. May passive income na pumapasok sa'yo. Ganun. Huwag kang papasok sa politika na wala kang negosyo, wala kang passive income kasi baka mapilitan kang maging corrupt. Oo, totoo. Yan ang source ng corruption. Lalo na kung mataas ang ambition mo, gusto mong yumaman. Di ba? Pero sa politika ka pumasok, eh paano kaya yaman sa politika? Eh ang liit ng, hindi naman kalakihan ng sweldo niyan. Di ba? Kaya napipilitan maging corrupt ang mga politician. Dahil sa sistema, ang daming lumalapit sa ng tulong, no? Pag hindi mo naman matulungan, i-chismis ka naman ngayon na sabi niya, igwalado ka or wala kang pera, mga ganun eh. Di ba? Kaya magnegosyo, dapat may passive income ka para hindi ka mapilitang maging corrupt. Ganun. Ngayon kung wala kang passive income, ay huwag ka munang magpolitiko. O, kaya naman, pwede namang ordinary politician lang. Huwag kang mag-ambisyon ng super yaman ka. Ordinary lang. Mapag-aral mo lang anak mo. May nakakatulong ka paminsan-minsan. Magaganda naman yung mga policies mo, mga panukala. Doon ka nalang bumawi. Pero don't expect to be rich. Kasi pag gusto mong yumaman, tapos nag-politician ka, saan ka kukuha ng pangyayaman mo kung wala kang negosyo? Yun na napagtaka eh. May mga taong, mga politician na yumayaman, wala namang negosyo. Saan ang galing yung pera nila? Di ba? Kitang-kita agad eh. Kaya mala-lifestyle check agad eh. Kaya nga, ang solution dyan, parang si Bayani Fernando, nung pumasok sa politika, stable na negosyo niya. Ganun. Yan ang mga real talk sa politika. Di ba? Kaya, yan. Advice ko sa inyo, how to be successful politician. Kahit na ordinary ka lang, yan ang topic natin. Yun nga, winnability, panalo ka muna, tapos magserbisyo ka. Or, maganda serbisyo mo, no? At hindi ka corrupt. Di ba? Ayan ang i-advocate natin. Okay, transparency, participation, accountability, and rule of law. Tapos, huwag kang mag-ambisyon na yumaman. Ordinary lang. Kung gusto mong mag-ambisyon na yumaman, magnegosyo ka. Politician ka, may side hustle ka, pwede naman yun eh. Talyer, may talyer ka, may butika, di ba? Bakery, mga ganun. Kaya kung medyo maganda takbo ng pera mo, invest ka. Mag-invest ka sa mga stock ng bangko. Kukita ka nun ng stock ng bago, dividendo, at saka yung appreciation ng value ng stock, kita ka mga 13% per annum. Oo. So, savings deposit, alam mo magkano lang ngayon? Wala pang 1% eh. Pero kung bumili ka ng stock ng bangko, mga 13% per annum. Kung gusto mong ganun ang laro, okay lang. Pero dapat may pera kang panlaro. Okay? Anyway, yun lang muna. Tsaka na tayo magkantuhan ng ibang bagay. Another topic naman, shout out kay Kagawad, Lucy Kadag. Ayan na-discuss ko na yung pinag-usapan natin Bye-bye mga kasama. Mag-comment kayo kung gusto niyo mag-comment. Tapos discuss natin kung ano gusto niyo i-discuss. Tapos I'll mention your name.
Bye-bye. Good night sa dot.